Good day, everyone. I'm Rachel Juan from Catacte, Bulacan. I'm taking a Bachelor of Elementary Education from Bulacan State University, Bustos Campus. My name is Melody Miss De La Torre, 21 years old, from Santa Maria, Bulacan. Currently taking Bachelor of Elementary Education in Bulacan State University, Bustos Campus. I am Jana Mariel M. Pabua, 20 years old from San Rafael, Bulacan, and a future educator from Bulacan State University, Bustos Campus. My name is Marinel S. Ipio, 21 years old from Sapamputik, San Ildefonso, Bulacan, currently taking BE Ed from Bulacan State University, Bustos Campus. Ang natutunan ko, paano natin gagawin ang mga task natin, lalo-lalo na sa education. Ang unang-una dito yung demo teaching, na imply dito ng mga lesson plan, yung mga gawain na kung saan ang mga bata ay mag-enjoy habang natututo sa loob ng silid-aralan. Susunod naman ay student engagement, na kung saan nakukuha nila yung natutunan nila, lalo-lalo na sa pagiging collaborative nila at sa mga relations, lalo na sa mga teachers. At sa time management naman po, mahirap tong task na to, pero ginagawa po namin ito na mabusisi sa paggamit ng mga schedules at mga equipment na kung saan pwede natin magamit to sa edukasyon araw. Hello guys! Welcome back sa aming channel. Kung bago ka dito, i-click mo ang like, share, at subscribe button. Pati rin ang bell para ma-notify ka sa aming mga videos. Para sa video natin ngayon, may exciting kaming pa-challenge para sa inyo. Bago matapos ang video na ito, magbibigay kayo ng tig-iisang tips kung paano ninyo mapapahalagahan o mai-engage ang oras ninyo kasabay ng pag-aaral. I-comment nyo lang inyong mga tips sa comment section sa ibaba. Pipili kami ng mananalo at ang mapipili ay mabibigyan ng 100 pesos GCash. Eme lang, pero totoo. Huh? Ano pang hinihintay nyo? I-share nyo na ang inyong best tips o tulungan natin ang isa't isa na mas mapakinabangan ng oras habang nag-aaral. Good luck sa lahat ng sasali! Huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe button, pati rin ang bell para ma-notify ka sa aming mga videos. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye! Good morning! Ngayon ay mag-aayos na ako at mamaya ay ipapakita ko sa inyo yung routine ko sa pagpasok. Bye! Gusto ko na nga yung activity ko para hindi na ako mapagbakal. Like, ubay na yung lesson plan. 1 minute later. The next day. Okay, hi guys, dahil wala akong nagawa noong nakaraang araw at puro lang cellphone ang ginawa ko. Ngayon naman ay gagawa ako ng mga gawain ko at maglilista ko ng mga gagawin ko sa araw na to at sa susunod na araw dahil malapit na yung pasahan at stress na ang above. Okay, ngayon ay gagawa muna ako ng schedule ko. Yan. Todo list. Then Monday ay gagawa ako ng gagawin ko is activity. Then Tuesday ay meron ako demo. And Wednesday, rest namin ang Wednesday dahil wala kaming pasok. Thursday, is naman namin ang Thursday. And Friday, mga assignment. Ayan, tulad ko na
ating sarili para hindi tayo nai-stress o nagka-cram kapag malapit na yung basahan ng ating mga activity. Good morning po everyone. So it's currently 7:05 a.m. and samahan niyo po ako mag-prepare para sa aking tag-ilang test today. Pero bago po yun, ay magre-review po muna tayo kasi hindi tayo kapag-review kagabi at muna natin ang matulog ng tiko. So ayan, ito po yung re-review natin para sa aming subject later. So samahan niyo po akong mag-review kasi iiyak na lang ako dito. Why are you crying? Hindi ko na kaya. And tapos na po tayo mag-review. And ngayon, ang gagawin ko naman ay maliligo na and nagkakain kasi may pasok pa tayo ng alas 10. At mabiyahe pa po ako mula dito sa Bulacan. Malamang, tiga Bulacan ka. Mabiyahe pa po ako mula sa Nando Falls. So, papunta po sa Puskas kasi doon po yung aking school. So, tara na po. Bye-bye. Aadan po tayo ng klase para malaman po natin kung ano yung mga task na ibibigay sa amin today. So yun lang po, balikan ko po ulit kayo mamaya. Bye! Another thing that I can recommend to help stay engaged in the class, whether it's face-to-face or online, is to take down notes for you to not be distracted or talk to your seatmates whenever a teacher is discussing a lesson in front of the class, and for you to not scroll down to your phone whenever you have online classes at home. Ayun po guys, gagawa daw po kami ng activity sa music. Ang dami na namin gagawin. Punta kami ulit sa bahay nila Mari. Pagkakita sa amin, kasi kailangan ng ibang bata. So may sa aming klase. And pag uwi namin, madami kaming gagawin. So kailangan uwi ng maaga. At hindi na po kami maglalakwatsa. Ayan, uuwi na kami. Anong gagawin natin pag uwi? Matutulog! Mag-aaral tayo. Matutulog! Babay kayo. Uwi na po kami. Madami po kaming gagawin and hindi na po namin kung ano, alam kung ano ang uunahin. So pag uwi, matutulog muna kami. So ayun, hi guys, kakauwi ko lang po galing sa school and ang agenda po natin for tonight ay i-prepare yung mga tasks na kailangan natin ma-accomplish next week. So mabibilis lang po ako and pagkabihis ko po ay babalikan ko kayo para makita po kung paano ako nagpe-prepare or yung mga bagay na ginagawa ko para makomplete yung mga tasks na kailangan for next week. Yan lang po, babalikan ko kayo mamaya. So hello guys, I'm back. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-prepare na tayo para ma-accomplish natin yung mga task na kailangan natin for next week. So for me, usually ang una kong ginagawa is in-organize ko lahat ng mga tasks na ina-assign sa amin para maiwasan yung overwhelm. So here, I have my small notebook. So dito sa small notebook na to, nakalagay lahat ng subject ko this sem. So dito nakalagay lahat ng subject, kasama na yung mga activities na kailangan namin gawin, yung mga deadline nito, and syempre yung mga records din ng mga quiz or mga group activities na pinapagawa sa amin sa school. So, after ko isulat dito, yung mga kailangan kong gawin, ay nililipat ko naman ulit ito sa aking sticky note. So, dito naman, nalalaman ko yung urgency or yung kailan ko ba kailangan ipasa yung mga bagay na pinapagawa sa amin. Halimbawa, sa isang subject, mas mauuna yung deadline niya. So, ilalagay ko siya dito sa una ng aking sticky notes para aware ako kung ano yung mga una kong gawin and hindi ako ma-overwhelm sa mga gawain namin. Yung tipong kailangan, hindi na ako maguguluhan kung ano ba dapat yung o ano ba talaga dapat yung kailangan kong unahin. So ayun guys, samahan niyo ako ngayon na ilista yung mga activity na kailangan natin gawin. So ito palang dalawa na to is nakakatulong sa akin para yung time ko is ma-manage ko talaga. Hindi yung sa isang araw din lang yung magagawa ko. Yung simula nung ginawa ko ito nung first year ako is mas mataas yung mga nakukuha kong grades and yung productivity level ko talaga is on top. Talagang madami akong nagagawa whenever I write the things that I need to do. It's either dito sa small notebook or dito sa aking sticky note. So ayan, mag-start na po tayo maglista. Panoorin niyo ako ba? Sige, panoorin niyo ako maglista at magaliw sa madami namin ginagawa.
yes, wala nang contact. May quiz pa. Quiz na kasi doon. Okay. Dito sa aking mga kailangan gawin dito sa aking sticky notes. So ito po yung mga list na kailangan natin ma-accomplish by next week. So ito po ay sinalansan ko na or sinulat ko na in order kung kailan sila kailangan or kailan yung deadline nila. So unang-una po sa aking listahan is yung aking subject na ELEC 301. Dito po sa subject na to ay gagawa po kami ng instructional materials ng aming group. Next po sa aking gagawin ay ang aking subject na JED 301. Dito naman po ay meron kaming demonstration teaching. Kailangan na din po na gumawa ng mga visual aids. Next naman po sa ASLI po, sa aking listahan ay ang aming performance, group activity, lesson plan, TOS, and final exam for GE LTO 3. So ayun po yung nakalista po dito na kailangan na po nating magawa and ma-prepared for next week. Kasi kapag hindi, alam na po natin kung ano ang mangyayari sa EDUC student na to. So ayan, samahan niyo po ako na i-complete tong mga task na to and sana po by the end of today or tonight, meron akong matanggal dito sa mga nakalista na to and by Saturday and Sunday, sana ma-accomplish ko na siya. At hindi po tayo tamarin kasi mahirap po na tamarin sa program po na to. So ayun lang po, goodbye and balikan ko kayo kapag gumagawa na po ako. Which is ngayon din naman po. And by Saturday and Sunday, sana ma-accomplish ko na siya. And hindi po tayo tamarin. So ngayon po, na na-share ko na sa inyo yung mga kailangan kong gawin tonight, ay meron po ako sa inyong pro tip na pwede kong i-suggest para hindi din po kayo mahirapan sa pag-manage po ng time nyo. And lalo na kapag kailangan talaga engage na engage kayo sa gagawin nyo. So ang unang tip po ay wag po tayong mag-procrastinate, wag po tayong tamarin. Kasi kapag tinatamad, naiipon yung mga gawain. So sana kahit pa konti-konting step ay magawa po natin yung mga kailangan natin gawin. So, hi. So, ngayon, may quiz kami ngayon sa may homeroom guidance. And, syempre, anong time na din. So, ganito ako mag-review kung saan. Kinabukasan na, saka lang ako mag-review. Pag kasi medyo matagal na, siya, nakakalimutan ko kaagad. And, yeah. So, start na tayo. So, anong time na ba? So, it's already 11 a.m. So, siguro, kailangan 12. Tapos ko na siya. Or hanggang 12 siguro, I mean, mag-time ako. No cellphone is allowed. Pwede na! Oh my God. Ang hirap kapag I'm ising. So, okay. Let's start. One eternity later. So, time check, it's already 3 p.m. And saka ko lang natapos yung reviewer ko. And then, ito, inabot ng 3 p.m. Sabi ko 12 lang. So, dahil haluan ng panonood. So, ayun, deserve. The next day. Hi guys, again, so eto, kakauwi ko lang. And about dun sa quiz, so naging okay naman siya. Goods naman. Hindi rin naman ako naghahanga din ng sobrang task. So, okay na din para sa akin yun. Hindi siya bagsak. So, okay. And now, ngayon naman ay nagkaroon kami ng bagong activity or gawain. Yes, walang katapusang gawain. And, ayun, samahan nyo akong mag-ready sa demo ko dahil gaganapin na siya next week. And kailangan kong paghandaan mabuti. So, let's go! So, ayun, nakaraos na ako, nakapag-demo na ako, and ang sarap sa pakiramdam na nakatapos na at nakapagbawas na ako ng gawain. Pero, syempre, nagkaroon ako ng pangarag dun sa mga gawain ko this past few weeks. And now, ayun, satisfied na ngayon. So, siguro sa pag-maintain ng time management, nandun yung point na kailangan mo talaga siguro mag-focus sa gawain mo kung gusto mo talaga makatapos. And, syempre, siguro kung hindi mo maiwasan na mag-cellphone katulad ko, kasi ako talaga, as a person, mahilig ako mag-cellphone. As in, minsan, mag-uurong lang ako, naka-cellphone ako, kasi nanonood ang K-drama, so ganun. And kahit saang lugar, kumbaga parang hindi ako makabitaw. So, kaya ang ginawa ko doon, syempre, minotivate ko yung sarili ko na kung gusto mo talaga makatapos,
gawin mo muna yung gawain. Unahin mo muna yung gawain. And then, kapag ka natapos mo na, doon mo bigyan ng time yung sarili mo na sa mga gusto mong gawin. And then, ayun, hindi lang yon sa pag-maintain ko rin ng time management ngayon, ay natutuwa akong maglista ng mga gawain. As in, kasi ako yung person din na minsan na tinatanong ko yung mga kaklase kong ano ba yung gagawin, and then magugulat na lang ako na may ipapasa palang gawain, may ganong gawain pala. So, ayun, nagbago ako, nagtry ako magbigay ng schedule sa sarili ko, na kung saan nandun yung pagkakasunod-sunod, kung saan nandito yung subject, yung teacher na yon, ano yung gagawin, kailan yung pasahan, ganyan. So, ganun siya ka-detailed para alam na alam ko talaga. So, para hindi ko na kailangan magtanong. Syempre, nakakaya din naman, hindi ka nakikinig. Ayun. So, bukod pa doon, ma-advise ko din siguro, lalo na kung katulad ko kayo na hindi mabitaw-bitawan yung cellphone, siguro, if gusto niyo talaga mag-cellphone, bigyan niyo ng motivation yung sarili niyo na, sige, gawin mo muna to, and then after that, saka ka mag-cellphone. So, parang ano lang, di ba? So, sa akin, effective yun na, sige, gawin ko muna to. Pagkagawa ko nito, manonood talaga ako, or mag-cellphone na ako. And then, ayun, effective sa akin, and then, yun na yung nagiging routine ko ngayon. Nakakaraos ako sa mga bagay, kung ano yung dapat ipasa. Doon, nawawala yung stress ko na, ang sarap pala sa feeling na ginagawa mo agad, or na ginagawa mo agad yung gawain mo para kinabukasan wala kang isipin. If gusto mo man gumala or walang gawin kinabukasan, okay kung tapos ka na sa mga gawain mo. So, yun lang naman yung alam ko na pwede sigurong makatulong sa inyo. So, yun lang. So, sana makatulong sa inyo at yung mga iba pang advice namin dito sa vlog na to. So, thank you and goodbye.